Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Nung ako ay pangatlong taon sa kolehiyo, dito unang tumibok ang puso ko sa lalaking aking kaibigan. Isa ako sa mga nagawara ng scholarship na napili sa ampunan na mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo. Wala akong inatupag kundi ang mag-aral. Hanggang sa nung makilala ko ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Naging kaklase ko siya sa isang asignatura at gaya ng ibang mga kababaihan, napansin ko din siya dahil sa kanyang magandang ngiti, malalim na mata at mas lalo pang nakapagpadagdag sa kanyang pogi points ay ang kanyang katangkaran na maihahalin tulad ko sa mga modelo o mga basketballista. Naging magkatabi kami sa upuan at nung araw na tinanong niya ako ng petsa, dito nagsimula ang aming pag-uusap. Mula sa simpleng pagtanong ng petsa, nasundan pa ito ng mga katanungan niya hingil sa aming asignatura gaya ng mga takdang aralin, mga dapat tandaan na lalabas sa aming eksaminasyon. Lahat ng ito sa akin siya nagtatanong. Ito ang naging tulay upang maging malapit kami sa isa't isa na pati sa kanyang kaarawan o sabayan siya sa pagkain sa paaralan kapag nagkakasabay kami sa oras ng recess. Batid niya ang sitwasyon ko na nasa ampunan ako lumaki na wala akong mga magulang. Kaya naman ipinaramdam niya sa akin na meron akong kaibigan na maaaring masandalan. Ngunit ang kanyang kabutihang loob, ang puso ko naman ay nahulog na mahigit pa bilang magkaibigan. Hindi ko mapigilan ang aking damdamin na tumibok para sa kanya at nagsimula ko siyang magustuhan. Nung dumating ang araw ng aming pagtatapos, kasama ako sa naimbitahan na magdiwang sa isang inuman. Dalawang bagay ang ipinagdidiwang ko nung araw na iyon. Una, ang ampunan at ang sponsor ko. Hindi ko sila binigo at lahat ng kanilang sugal at pagtsatsaga sa akin ay nagbunga ng maganda at naipakita ko na ito ay aking pinahalagahan. Pangalawa, proud na proud ako sa sarili ko dahil kahit na wala akong pamilya, wala akong mga magulang, nagkaroon ako ng pag-asa na maging matagumpay sa pamamagitan ng pagtatapos ko ng kolehiyo na magbibigay daan upang magkaroon ako ng maayos at magandang trabaho na napatunayan ko na hindi hadlang ang isang pagiging ulila ko upang makamit ang aking nais. At batid kong nakamtan ko ito dahil naipakita ko sa iba at sa sarili ko na karapat-dapat ako. At ang aking pagmarcha sa entablado, pagsuot ng itim na toga at makuha ang aking diploma na sumisimbolong hindi sila nagkamali sa pagpili sa akin. Kaya naman, hindi ko mapigilan ang paghanga ko din sa aking sarili. Sa sobrang tuwa, naengganyo ako na uminom din ng alak. Sumayaw at labis-labis na nakisama sa mga katuwaan. Sa sobrang katuwaan, hindi ko na namalaya na marami na pala akong alkohol na nainom. Masyadong naparami na halos hindi na kaya ng katawan ko. Habang ako ay nakaupo sa gilid, nakita kong pinuntahan ako ng kaibigan kong lalaki. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Marahil dala ng alak, sapagkat nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman at sinabing meron akong gusto sa kanya. Nung marinig niya ang sinabi kong gusto kita, tumingin siya sa akin at bigla niya akong hinalikan. Hindi ko mapigilan na ang puso ko ay lumutang sa mga ulap dahil ang aksyon niyang iyon ay nangangahulugang meron din siyang gusto sa akin. Sa halo-halong emosyon, ang simpleng halik, nasundan din ito ng pagsiping. Iyon ang pagsisimula ng aming relasyon bilang magkasintahan. Sa loob ng isang buwan, maayos at maganda ang takbo ng aming relasyon.
Ngunit hindi ko inaakala na ang isang beses naming pagsiping ay magbubunga at natuklasan kong ako ay nagdadalang tao. Nung malaman ko ito, hindi ko mailarawan ang aking kaligayahan sapagkat ako ay magiging isang nanay at magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Na inaasahan o inaakala ko, ang nobyo ko ay matutuwa din sa balitang ito. Napapakasalan niya ako at magsasama na kami. Subalit, ako lamang ang may kagustuhan nito dahil nung oras na ipinaalam ko na sana ay magandang balita, nakita ko sa kanyang muka ang galit. Ano? Buntis ka? Ang bata ko pa, hindi pa ako handang maging ama. Kailangan mong ipalaglag yan, wika niya. Nung oras na marinig ko ang salitang ipalaglag, ang aking kamay ay kusang gumalaw at nasampal ko ang kanyang muka at sumagot ng, "Ano? Ipalaglag? Bakit kailangan ang bata ang magbayad sa kasalanang ginawa natin? Ang buong akala ko, meron kang paninindigan. Yun pala, mas bahag pa ang buntot mo kaysa sa mga asong nakikita ko sa kalye. Duwag na kung duwag, kung magdesisyon kang ituloy yan, wala kang maasahan sa akin." Galit niyang sambit at saka umalis. Iyon na din ang una at huli kong pagkakataon na siya ay nakita. Hindi ko mapigilang malungkot dahil ang magiging anak ko, inabando na agad siya ng kanyang ama. Hindi ko mapigilang mawasak ang puso ko dahil hindi ako nag-ingat. Pinairal ko ang aking damdamin. Hindi ako naging maingat at mapanuri na isang bagay na pinakaayaw ko sanang mangyari ay yung siya ay maulila. Ngunit ako ay bigo. Gayunpaman, hindi ako sumuko na kahit ako ay mag-isa, susubukan kong punan ang sapatos bilang kanyang ama at ina, na mas dodoblehin o titriplehin ko ang pagmamahal na pinagkait sa akin noon. Masaalagaan at uulanan siya ng aruga, kalinga at ng pamilya kahit kaming dalawa lang. Tumigil ang ikot ng aking mundo noong oras na isinilang ko ang aking munting prinsesa na pinangalanan ko hango sa bulaklak na si Hazel. Lumabas siya sa mundong ito na malusog, kumpleto ang mga daliri sa kamay at paa at makapal ng kaunti ang kanyang buhok. Hindi ko mapigilang maging emosyonal nung oras na ibinigay siya sa aking bisig na kahit dalawa lang kami, para sa akin, kumpleto na ang pamilya ko. Marahil kung siya ay isang sorbetes, ito ay natunaw na dahil hindi ko maalis ang aking tingin sa kanya. Ang marahang halik sa kanyang maliit na pisngi, ang kanyang mahalimuyak na amoy, na tila ba isa itong droga na nakakahumaling. Sa wakas anak, nagkita na din tayo, Hazel. Sambit ko habang karga-karga ko siya. Ang kanyang mga mata ay maihahalin tulad ko sa mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Kahit na noong ako ay nagbubuntis pa lang sa kanya, meron na akong nasimulang album. Paraan ko bilang aking mga souvenirs o mga magagandang alaala ko sa nakaraan. Nais kong mag-ipon ng litrato dahil isa ito sa wala habang ako ay lumalaki. Sa ampunan kasi, puro ang album na may kita mo na litrato ko, kasama ko ang ibang mga bata at lahat ng kuha ay parang class picture. Sa unang buwan pa lang niya, meron na ako kaagad 2 album na nagawa. Hindi ko mapigilang mapangiti sa tuwing nakikita ko ang iba't ibang reaksyon ng kanyang muka habang natutulog ng mahimbing at paminsan-minsan ito ay nakangiti at lahat ng ito ay nakunan ko ng litrato. Sa paglipas ng panahon, siya ay lumaking masigla, malusog at bibong bata. At kasabayan nito, bukod sa koleksyon ko ng litrato, nagkaroon din ako ng koleksyon ng mga video. Madali ko itong nagawa dahil nauuso na noon ang cellphone na may camera at pwede ding kumuha ng mga video na mas lalong nagbigay kulay sa mga koleksyon ko.
Batid ko din na isang araw darating ang panahon na magtatanong siya hingil sa kanyang ama at nagdesisyon akong sabihin sa kanya ang katotohanan at makikita naman niya iyon sa mga koleksyon ko ng album na mag-isa ko siyang pinalaki mula sa pagbubuntis hanggang sa maisilang ko siya sa mundo. Meron man akong kaunting pag-alala na baka hindi niya maintindihan at isisi sa akin ang kanyang kalagayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan at naunawaan niya ang aming sitwasyon. Marahil naramdaman niya ang nag-uumapaw kong pagmamahal na ibibigay ko kahit papaano ang kanyang mga kahilingan na marahil nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang ama at ina sa kanya. Akala ko ang buhay namin ay patuloy na magiging masaya at tahimik. Subalit, napansin ko na isang araw, meron siyang mga pasa. Ang sabi ni Hazel, nabunggo daw siya sa kanto ng mesa, kaya hindi ko ito masyadong pinansin. Pero ang nakapukaw sa aking paningin ay ang pamamaga ng kanyang leeg. Dito ako nabahala at agad siyang dinala sa doktor. Kinapa agad ito ng doktor at agad niya kaming pinakuha ng laboratorio hingil sa dugo. Hindi ko mapigilang magtanong na baka simpleng pamamaga lamang ito ng lalamunan, pero sumagot ang doktor na nais niyang makasiguro. At nung lumabas ang resulta ng laboratorio, na hindi normal ang kanyang bilang ng platelets. Hindi ko mapigilang mapaluha at habang sinasabi ng doktor ang mga susunod naming gagawin na kinakailangan namin na magpabiopsy o bone marrow test. Dito, kinumpirma na ang aking anak ay mayroong leukemia. Sa totoo lang, ang unang pumasok sa isip ko, bakit? Bakit ang anak ko? Sa dami-dami ng bata sa mundo, anak ko ang napili. At isa siya sa mga nadapuan nito. Muli, habang nagpapaliwanag ang doktor sa mga susunod naming gagawin, ang luha ko ay hindi ko na napigilang tumulo hanggang sa ako ay napahagulgol. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Hazel na marahang pinisil ang aking kamay at sinabing, "Ma, kaya natin po ito," at bahagyang ngumiti. Sinimulan namin ang kanyang gamutan sa pamamagitan ng chemotherapy. Sa edad niyang 15, hindi ko mapigilang humanga sa kanya dahil mataas ang kanyang sigla at nakukuha pang magbiro kahit na alam kong siya ay nasasaktan. Kaya naman, mas pinili ko ding maging matatag para sa kanya at kapag nais kong umiyak, isinasabay ko ito sa tuwing ako ay maliligo para hindi niya mahalata. Mabuti na lamang meron akong magandang trabaho at meron din akong ipon. Sa mahigit na 1 dekada kong pag-iipon na akala ko magagamit ko sa kanyang kolehiyo, sinong mag-aakala na gagamitin ko ito sa isang malalang sakit. Ang unang taong gamutan ay masasabi kong nakakalungkot, nakakadurog ng puso, nakakapagod at nakakabawas ng determinasyon. Ang makita ang kanyang naglalagas na buhok, ang minsang pagsasabi ng masakit, ang pagsusuka, pamumutla, panghihina ay napakabigat sa damdamin. Dahil maraming nalalagas na buhok, kinakailangan ko itong gupitin. At habang ginagawa ko ito, hindi ko mapigilang manghinayang dahil makapal, maganda ang bagsak ng kanyang buhok. Napansin ko ding nagpuna siya ng luha at ang makita siyang ganoon, daig pa sa hiniwang kutsilyo ang naramdamang kirot ng puso ko. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, matapos ko siyang gupitan, sinimulan ko ding kalbuhin ang aking ulo. "Mama!" Bigla niyang sambit. "Para pareho tayo anak. Lalabanan natin ito ng magkasama, basta kumapit ka lang." Kumpiyansa kong sagot. Ang pagtabas ko ng sarili kong buhok ay wala pa sa kalingkingan ng daliri mula sa pinagdadaanan niya. Ang buhok ko
Maari pang tumubong muli, humaba at bumalik sa dati. Pero kay Hazel, batid kong ito ay hindi madali. At kahit na nais kong magalit, sumigaw o murahin ang Diyos, hindi ko magawa dahil sa Kanya lamang ako kumakapit, na sa Kanya ako taimtim na nagdadasal at humihingi ng lakas para sa aming mag-ina at pagalingin o pahabain pa ang buhay ni Hazel. Subalit, lumipas ang mga taon, dumating na ang panahong kinatatakutan ko sapagkat ito ay inaasahan naming dalawa. Sa mahigit niyang 5 taong pakikipaglaban, darating din ang katapusan. At sa aming sitwasyon, ito ay labis na nakakalungkot. Habang nakahiga siya sa kama sa loob ng ospital, bigla niyang tinawag ang aking pangalan. Ma, huwag ka sanang malungkot kapag wala na ako. Pag gusto mong tumawa, balikan mo lang yung mga videos at picture ko o nating dalawa. Mahina niyang sambit. Kinuha ko ang kanyang kamay at inilagay sa aking pisngi. Anak, nandito ka lagi sa puso ko. Galing ka sa akin, di ba? At huwag mo kong alalahanin, anak. Ang mahalaga, tugon ko at hindi ko na maipagpatuloy dahil naunahan na ako ng iyak. I love you, Mama. Maraming salamat po sa lahat. Wikang muli ni Hazel. Thankful po ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng ilang taon na makasama ko po kayo. Mahal na mahal kita, Ma. Dagdag niya. Ako din, anak. Salamat dahil ibinigay ka ni Lord sa akin. Salamat dahil nagtiis ka ng ilang taon para makasama ako. Salamat, anak, at mahal na mahal din kita. Humihikbi kong wika at binitawan ang salita na labis na mabigat sa aking kalooban ang, Anak, okay lang na bumitaw ka. Pwede ka nang Dagdag ko, pero tuluyan nang bumaha ng luha ang aking muka. Mama, naalala niyo po yung pagpatuloy niya. Yung mga nakaraang karanasan naming dalawa na masaya at kami ay tumatawa. Marahil, nais niyang makita akong nakangiti bago siya bumitaw. Kaya naman sinakyan ko din ang kanyang nais at ang gabing iyon ay napuno ng tuwa bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata at saka siya bumitaw. Sa katahimikan ng aking tahanan, sumasayaw ang mga anino sa dingding na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pag-ungol ng matinding kalungkutan ang aking puso. Ang aking dating masiglang mga mata na ngayon ay nanlalabo na sa matinding bigat ng pagdadalamhati, pagluluksa, na palaging nakatingin sa malayo at hinahanap ang anak kong babae. Na kahit na ilang taon na ang nakalipas mula ng kanyang pagkawala, ay magpasa hanggang ngayon, labis-labis pa din ang kirot na tagos maging sa aking kaluluwa. Sa tahimik na pasilyo, madalas ko pa ding iniimahe ang kanyang maingay na halakhak. Patuloy ko pa ding binabalikan sa tuwing siya ay mayroong ibinabahaging lihim na labis na ikinatutuwa ng puso ko dahil malaya niyang ikinukwento sa akin na hindi siya nakakaramdam ng pagkailang kahit na ito ay hingil sa pag-ibig. At ang aking mga daliri ay dahan-dahang inililipat ang mga pahina ng photo album o pinipindot ang press play para panoorin ang kanyang mga video na ang aking mga luha ay kusa pa ring pumapatak. Mabigat pa din sa dibdib at sa tingin ko kahit kailan hindi na maghihilom pa ang sugat na ito. Kaya naman kahit na alam kong napakahirap magpatuloy, pero si Hazel din ang nagturo sa akin na maging matatag, na ito ang gamit kong sandata upang ako ay makapagpatuloy habang hinihintay ang pagdating ng araw na kaming dalawa ay magkasamang muli. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts.
Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Fe Salvador, Kalev Mateo, Angeline Parico.